Magandang good evening po sa inyo. Biyernes ng gabi, it is the 20th day of June. At simula sa araw na ito, mapapanood tayo sa satellite sa Channel 19. So welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show, until 10 o'clock in the evening tonight. Looking forward to a good weekend. Makakapagpahinga ba tayo this weekend? Makatutulog ba tayo ng mahaba-haba? Nako, sa this weekend medyo malayo-layo ang biyahe natin this coming Sunday. At tayo papasyal dyan sa may Pila, Laguna. Sarap mag-drive pagka weekend, di ba? Gusto ko mag-drive ng weekend. Gusto kong, makasamyo ng maitim na usok ng bus. Tambutso ng bus. Magandang gabi, 8:36. It's a Friday tonight. At ang mga awiting ating itatampok ay mga awiting original Filipino music, kundi man night kung tawagin, at mga awitin na magbabalik sa atin sa kahapon. Mga awiting naging bahagi na po ng kulturang Pilipino na inaawit sa atin ng ating mga magulang noong araw pa. Or otherwise, kung medyo bata-bata pa, di ba? Bata-bata pa, mga awitin na Sharon Cuneta na hanggang ngayon ay inaawit pa rin sa mga handaan. Balutin mo ako. Diba? Ay nako po, tayo po ay napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, sa 106.7 sa Davao City, sa Cebu at Negros ay 101.9, Cagayan de Oro sa 101.5, sa Dream Radio sa Ormoc, nakatutok po sila sa 99.9 True FM at Angka Boses Radio sa Tacloban sa 107.9. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal TV at sa Satellite Channel 19 din po yan. Siyempre, meron din po tayo mga social media accounts na kailangan po mag-subscribe kayo para ho hindi kayo mapag-iwanan. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyong mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, 20 ng buwan ng Hunyo. Next week, tutugtog na tayo ng Christmas songs. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 20 ng buwan ng Hunyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 19 hanggang 23. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual,
Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Alright, tayo po ay nasa unang bahagi ng ating programa at syempre ito inaabangan ng marami sa ating mga Dr. Lovers. Ang ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Makakapulutan natin ito ng panibagong aral sa buhay at syempre isang magandang topic na mapag-usapan natin. Saan kayo sasang-ayon at ano ang kakampihan nyo sa magkabilang panig na inyong mapapanood ngayon? Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At siyempre ho kasama dyan sa programang yan ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM and True TV. Kung nais po ninyo na magkomento, magpadala ng inyong mensahe, ng inyong opinion, pwede nyo hong ipadala ang inyong message sa ating programa sa ating live stream or sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Maaari po ninyong panoorin ang ating episode na ito para malaman natin kung ano ang ating pag-aawayan ngayong araw na ito. Narito po at panoorin natin pinamagatan ng ating episode, Bulahan sa Bingguhan. Nakaw mga mandaraya siguro ito. Panoorin po natin. Ang nasakta ng kanilang taga-bola sa bingo. Liza, humarap ka na! Hello, Liza! Naku, talaga nakagano na kaagad, oh. Anong problema mo? Problema ko lang po sa kabingguhan namin, lagi po siya nandudugas. Araw-araw po nakikita siya nahuhuli ng mga kabingguhan namin. Araw-araw na Araw-araw po siya nag-iipit ng burilyo sa amin. Pag sinabi mong araw-araw, ang unang tanong doon, bakit pa kayo nakikipaglaro dito sa babae? Araw-araw. Nandaraya. Una po kasi pinagbigyan siya ng ilang beses. Pinagbigyan po siya. Ngayon nagsumbo na ulit sa amin yung kalaro namin na paulit-ulit niya palang ginagawa yun. Ayun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay itong isang insidente na nalaglag yung kanyang Bulilyo po. tinatago. Opo. Ito Opo. yung isang insidenteng doon na talaga nagkaanuhan, Opo. nagkaharap-harapan. Ayun. Anong nangyari? So, naglalaro kayo tapos... Naglalaro po kami noon, tapos po nung siya po ang bumola, nung nahuli po siya nung namin, kalaro namin, nakaipit po yung burilyo. Ngayon po, hindi puro po ng burahan niya. Yung ginawa niya, pinasok niya ulit. Tapos bigla pong nahulog na lang. Tapos napuna po ng kan namin na hindi niya naisuksok sa loob. Hindi siya po nabisto. Dahil hindi po puro niya yung nabunot niya. Kaya binalik niya po sa loob ng burilyo. Teka Hindi muna, po na-shoot, nahulog. Pero, hindi lang ikaw ang nakakita. Hindi lang Marami po, ang marami po. nakakita. Opo, yung mga kalaro po. So, maraming magpapatotoo. Opo. Ay, wala na. Talagang nandaya. Nahuli talaga. Anong nangyari? Nagsabunutan na? Opo. Ay? Nagkaano po kami. Wala nang pasakali, ha? Nagsabunutan na talaga kayo kaagad. Ngayon, ang tanong ko, sino ang pinapanalo niya? Karaniwan dyan, meron siyang kausap, o kunwari, ikaw ang mananalo, ha? Basta ito nabunot ko, ganito. Sino ang ipinapanalo niya? Wala po, siya po mismo bumibingo. Ha? Siya po mismo. Wala po siyang ano. Siya po mismo bumibingo sa araw na yun, pag nandudugan. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubulot niya sarili niya puro sa burilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang Malay naman ang ba katapat. natin, no? Coring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo siya, may nakukuha kang porsyento. Di ba?
pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkababata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ng bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din ah. Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. May nakipagsabunutan, ikaw at saka yung nandaya. Ayun, okay. So, eto na ngayon. Siya raw ay mahusay mag-ipit ng bulilyo sa kanyang mga daliri sa larong bingo. Rose, humarap ka na! Ay! Ganyan ba maglakad lahat ng mga taga Manila North Cemetery? Hindi po. Kulang na lang magganyan ka, oh. Talagang ano siya. Kulang na lang ganon. Rose, didiretso yung nakita. Nandaya ka ba? Hindi po. Pinagbibintangan lang nila ako. Oo, di ba? Yan na yun. Nahulog eh. O ayan, Jess, ikaw ang ikaw ang magsabi. Ate Rose, sabi niya may nahulog na bisto ka yung bulilyong inipit mo. Hindi lang nila matanggap na lagi ako yung nananalo. Yun! Tama! Tama, Ate Rose. Yes. Marami nakakita sa'yo nung duduga ka. Kaya mayroon ng ebidensya Pag sa'yo. talo kayo, huwag kayo napipikon. Ay, tama nga naman. Oh. Ang daming nakakita, Day. Wala, yun Sister, yung totoo. ang daming nakakita na nalaglag yung bulilyo mula sa kamay mo. Wala silang patunay kahit na nagbobola ako. Kusang nalaglag kasi malaki yung bolahan eh. Oo, tama naman. Oo. Nalaglag pero hindi ko inipit. Yes. Oo, di ba? Baka, ate ko rin yan ba yung gamit nyo? Yung parang ganon? Oo, yan mismo yung Yan, gamit namin. okay. Ay, ito Pag mismo? binola siya, kusang lumalabas yung bulilyo. Minsan tumatasik talaga kasi yung bulilyo niyan, ate ko rin eh. Turuan mo nga kami. Sample, Ganito paano? kasi nangyari, di ba? Oh, binola? yan, paano? Oh, kung ganyan ako bumola, lumaglag yung bulilyo. Ayun, oo nga, oh. Pwede, di ba? Nalalaglag. Dumula sa kamay mo. Ang galing niya, no? Oo. Tama, ate ko rin. Talagang on cue lumabas yung Yes, bulilyo. Tama po. Kasi malaki po yung bilog niyan eh. Alam mo, kaya siguro, meron ka bang ginawa ditong pagninisnis? O parang kasi warat-warat na siya. Sinadya ba yan? Hindi ganyan po talaga. Ito Kung magkakatagalan na po. Ito talaga yung Opo, sa'yo. naman. Okay. Pinaratangan ngayon si Rose at ni Liza si Rose ng pandaraya. Lahat daw nakita. Pero sabi naman ni Rose, ulitin mo nga, galing mo eh. Na kapag Pag ginaganyan binola po siya, lalabas po ng kusa yung bulilyo. Kahit ilan ang gusto. Kung ilan ang gusto. Oo. Okay. O, Ito sige kasi malaki po yung butas niyan eh. Paano yung kanina? Ganyan, bobola, kukuha ng bulilyo. Ay, oo nga. Tatlo na. Diba? Pag sinabi talaga ni Rose sa tatlo talaga ang lalabas. Ang galing. Kung saan lalabas yung bulilyo? Wow! Sa sample pa lang, alam na naman daraya Ay, siya. hindi. Paano yung sabi ng daraya? Tignan nyo kayong bolahan, paano ng daya to? Kung saan lumalabas yung Mabilis daw ang kamay. Sugal ni O ano, Daya. yung ikaw. Sa tagal niya nang ginagawa Maluwag talaga yung butas. Nakita niyo naman, ang laki-laki, ng oh. ganyan. Sa tagal mo nang ginagawa yan, ngayon lang nahulog ng ibig sabihin, gawain mo. Kahit ikaw bumola, lalabas at lalabas pa rin. Kahit Hindi. Ito ang pakinggan nyo. Ano yon? Malaki talaga yung butas nung kita-kita naman, di ba? Hindi nga, tatlo nga yung lumabas eh. Oh, di ba? Oh. Ang ibig mo... Basta pag mandaraya, gagawa ng paraan niya, makadaya lang. Ang tanong eto, kung yan ay aksidente at parating, sabi nga nila nadadaya, bakit ikaw parati ang nananalo? Pag sila rin po ang bumobola, minsan ako rin po yung bumibingo. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, pag ako yung bumola, ako yung bibingo. Hindi po ganun. May tao kasi talagang swerte, ate ko rin. Yun ang swerte na tinatawag natin. Itong si Liza pala nagtitinda ng kakanin o naghahanap buhay ng marangal. Kaya siguro nagagalit kapag dinadaya. Kasi nagtatrabaho ka naman. Pero may oras ka talagang magbingo, Hindi, ha? pagkatapos na magtinda, sa hapon na po kasi kami Pagkatapos mag-uumpisa, magtinda, opo. lahat ng kinita mo, sugal. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman po. May tinitira ka, 2 anak Dalawa mo. po anak ko eh. 2 anak at siya ay nagdadalang tao ngayon. 2 Ayun. months pregnant. Ah, buntis ka? Yes.
Pero Talaga nakikipagsabunutan ka, buntis ka pala, magdahan-dahan ka naman. O, ayan. O, ito namang si Rose ay may kinakasama. Anak 3. 3 ang pinapakain. Baldado ang partner dahil sa nabaril Nako. ng mga pulis. Patay tayo Dahil dyan. sa droga. Yan. Ano nangyari? Ano nangyari? Nabaril po siya. Ha? Nabaril po. Nabaril. Opo, hindi na po kami nagreklamo. Sa spinal po siya tinamaan. Spinal. So, Sa batok po pero may kasi. malay. Meron po. Bedridden lang po talaga Bedridden lang talaga. Uy, ang bigat nun, ha? Mabigat yun. Tama, Ate Corinne. So, kasi, eto na ngayon, meron palang kasaysayan itong dalawang ito. Matagal na pala silang nagkakainitan. Oh, yung panig mo muna, ano ang nangyari? Yung binibintang po kasi niya sa asawa ko, yung dapat sa asawa ko siya nagagalit, hindi sa akin. Yung asawa niya raw po kasi, pinahuli ng asawa ko. Nakulong po kasi yung asawa ko dati. Nahuli dahil sa drugs. Opo, tapos nakalabas. Pinalit ulo po yung asawa niya. Dapat magalit siya sa asawa ko, hindi sa akin. At pati ako dinadamay niya. Ah, pinalit ulo. Opo. So, yung asawa mo ngayon nakakulong. Kasangkot talaga siya doon sa droga-droga nila. Opo. Nag-aano naman po talaga yung asawa ko nagdodroga. Ang kinakasama lang po ng loob ko, bakit kailangan asawa ko pa ituro? Marami naman po ibang tao. Ayun. Inaano ko po yung anak ko, yung 2 anak ko. Kawawa naman po ako lang bumubuhay mag-isa. Wala naman po ako Hindi lang katulad sa naman buhay. ikaw yung nagbumubuhay mag-isa. Ako nga 3 yung binubuhay ko, baldado pa yung asawa ko, di ba? O ano nga nangyari, Hindi lang di ba? kayo nahihirapan, ako din. Bakit Parehas na nga tayo mahirap naging ang sitwasyon, buhay, di ba? Rose? Dahil Sobrang sa mga hirap ko asawa. ng buhay ko kayo, kung alam nyo lang. Tulad ng ano? Paano? Napapakain mo pa ba yung mga anak mo? Nagtitinda-tinda po ako ng mga chichirya. Pero yung paratang nila lagi sa akin na malapa ako yung mali. Dapat sa asawa ko sila galit at pati ako dinadamay nila. Kasi wala nang bubuhay sa amin. Buti nga yung asawa niya nakakatayo. Yung asawa ko, kahit nandiyan parang hindi naman buhay, di ba? Kasi nakahiga lang. Buti hindi nagkakasakit yung asawa mo. Meron na po siya mga bed. So, Eh, dapat yan, iniikot-ikot mo yung katawan ng asawa mo para hindi papahanginan mo yung likod. Wala ka ibang kasama sa bahay. meron ikaw po lang. yung lola niya. Tumutulong. Opo. Yung mga anak mo, ilang taon na? Meron po ako 3 taon, may baby po ako, mag-1 year old lang po. Tapos, yung panganay ko po, 7 years old. Naku, ang babata pa. Bata, Ate Corinne. Nag-aaral yung 7 years Opo, old. nasa Nag-aaral school po naman. siya. Ah, okay. O mabuti naman. Ikaw naman, yung mga anak mo, napapaaral mo naman. Kaya ko naman po. Andiyan naman po yung nanay ko, tumutulong sa mga anak ko sa pag-aalaga. O bakit pati ikaw naiiyak? Dagdagan mo. Nahihirapan na rin po ako kasi ako lang din bumubuhay sa anak ko. Wala naman din po ako katuwang sa buhay. Naging parehas kami ng sitwasyon. Sino Ang gumawa niya? kakampi ni Liza, ang tinatawag na star witness sa pandaraya ni Rose, eto na. Ana, humarap ka na! Ikaw, anong problema mo? Ma'am, talaga, ma'am, dapat yan ginugulpihan, mami. Nandadaya talaga sa amin yan. Malaman natin Oo, dito. talaga. Subukan mo. Talaga. Sige. Naku, ayan na. Wala. Maalaman natin Nandadaya ka dito. talaga kahit kailan ka. Diba? Okay, naku, umiiyak na talaga. Nag-away ba kayong mag-asawa? Nag-away ba kayong mag-asawa bago ka nagpunta dito? Kakausapin ko yan. Ma'am, nainis ka tayo sa kanya. Lagi niya ako hindi nadaya. Paano nyo naman napatunayan na paulit-ulit ito nangyayari? Kasi yun ang sinasabi Nakikita ko niyo. kasi hindi ko na sinasabi sa mga kalaro namin na talagang nilalabas niya talaga yung bolilyo. Ayun. Accomplice ka pala. Alam mo na pala dati pa, hindi ka pa nagsabi. Mamayo kasi ng kami-kami lang kasi mag-aaway-aaway pa kami. Eh, siyempre, marami naman kaming naglalaro pero sobra na siya, mami. Lagi siya nandadaya sa amin. Nandadaya na pala ako pero kinakalaban niyo pa ako. Yun nga yun, di ba? Sinatadya ako na ako lagi nananalo. Tanungin natin ngayon kung ano naman ang depensa sa kakampi ni Rose. Kim, humarap ka na! Hindi mo! Teka muna! Teka muna! Sandali lang. Salamat ka, buntis ka! Mungudgud ko ang mukha mo. Dapat kasi masabi aming kakampi mo. Dahil Nakikita nyo lang matanggal. Nasalo kayo. Diba? Nandaya kayo. Nandaya kayo. Kalmadong
kalmado kang pumasok, Gigigil po. bigla ka na lang nanapak. Anong nangyari? Bakit? Anong problema mo? Kasi po, jackpot na ako noon nung nag-away sila. Ayun! May sugarol pala ito. Ay, nako! Ano ba yan? Akala ko ba ang ipinapanalo ni Rose ay yung sarili niya? Opo. Nirereklamo niya ako Iba lagi. naman palang Baka, oh, Kasi po, Kapag usapan niya yan, maghahatian sila sa panalo. wala ka naman doon, nakita mo ba? Ay, wala ka nakita! Wala ka nakita! Palis ka! Ay! kakuntsaba pala. Oy! Wala ka doon! Ano nangyari sa pera mo? Na naging bato pa? Pera na Nga sana. po. Iba kasi po, bago sila magsabunutan, may ibang bumola. Ngayon, yung puro ko, pan-jackpot, lumabas po yun. Bigla sila nagsabunutan dahil sa pagtatalo. Ngayon, yung pera po, sa harapan, yung iba pong pera ko, tapos yung jackpot, nagkalabo-labo na. O ngayon, Dahil eto nga po ngayon sa ang kanila. tanong ko. Sino ang iba pang nakakita na ikaw ang nanalo? Marami po. Marami. Opo. So, pati ikaw, Rose, alam mo na siya yung Alam na, nanalo. alam na Kami nila kami yung magkakalaban. alam na po nila yung tawag eh. Jackpot na ako, sabi ko doon sa tawag na yun. Eh bigla sila nagsalpukan. Pinag-iinitan kasi nila to. Ilang beses na kasi kayo nauhuli na ito. Huwag ka makayo, siya lang ko siya. Hindi naman ako kasali sa mga ipitan nyo eh. Di ba sinasabi mo nauhuli mo Oo, siya? nahuli ko siya. Nakita mo? Nakita mo na pala. Nalalalim ka. Nalalaglag mo kasi. Huli kayo. Nakita mo na pala ako, ba't hindi mo ako Ikaw inabot? pare mo nga, wala ka nalalaglag eh. Okay, Oh, una, Parang nagpapalagyan ng kakampi mo. Nalalaglag din pag ikaw bumobola. Nangipit kayo ng Talaga kahit kailan. okay, sample. Sige, Rose. Kakagigil yun eh. Okay, Bobola ako. I-close up ha. Kuha ko ha. Pwedeng dalawa lumabas. Paano ako ng daya? Eh, bakit dalawa? Di dapat isa lang ang lalabas. Hindi ba dapat na yan? Nakakagigil? Okay, Dr. Love, what can you say? Salamat, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyong lahat. Medyo masasaktan tayo ng bahagya sa aking sasabihin, ha? Ang sugal ay immoral sa mata ng simbahan. I can only speak for the moral side at yung spiritual side. Yung legal kay attorney na yun. Immoral yan sa mata ng simbahan ng sugal kasi kapag nagsusugal tayo, lumalabag tayo sa 4 sa 10 utos ng Diyos. No? Ginagawa nating, nagiging idolatrous tayo. Ibig sabihin, napaiilalim tayo sa kapangyarihan ng pera at yun ang sinasanto natin, dinodiyos natin ang pera. Kita mo si Kim, nanggagalaiti si Kim dahil hindi niya nakuha yung perang dapat sa kanya. Kasi sugal, immoral. Okay? Now, Brother John, bakit sa mga simbahan may mga bingo? No? Hindi ko masasagot yun. Tanong niya sa pare, bakit sila nagpapabingo? Kung sugal yun. Okay? Kung fundraising. That's another topic. But nakita ko lang dito, ang sabi kasi ni San Mateo sa ika-6 na kabanata ng kanyang liham, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera ng magkasabay. Kamumuhian niyo yung isa at mamahalin niyo yung isa. It's either mahalin niyo ang pera at kamumuhian niyo ang Diyos. Nasa inyo ang desisyon if it matters to you. Di ba? Ang malinaw na malinaw dito, may malalim na problema pa sa ating lipunan. Ang problema ng droga, kahirapan, kakulangan ng moral values sa bawat pamilya. Ang diablo, sinisira ang bawat pamilya natin para masira ang simbahan. Pag nasira ang simbahan, wala ng Diyos. Panalo na ng diablo. So baka ginagamit tayo ng diablo. Gampanan nyo kaya yung tungkulin nyo bilang asawa at ina ng inyong mga anak at wala tayong problema sa buhay. Maraming salamat, Ate Kuring. Okay. Alright, salamat po. Tayo na sa pangalawang bahagi na ng ating programa. Ang ating nadinig ay awitin po ni Ray Valera, Walang Kapalit. Ganyan pag nagmamahal tayo, hindi tayo humahanap ng kapalit. Pero ang totoo niyan talaga nag-e-expect tayo ng kapalit. Ek-ek lang yun, di ba?
Meron silang sinasabi na kapag daw nagmahal tayo, dapat walang hanggan ang ating pagmamahal. Yun. Yun, hindi totoo yun. Ang Diyos lang ang may ganong klaseng pagmamahal. Yung walang hanggan at hindi nagsasawa. Ang pagmamahal nating tao ng mga mortal, may hangganan yan. Pag niloloko ka na araw-araw ng kapartner mo, magsasawa ka. Di ba? Kung panay ang hingi ng kapartner at ka-live-in mo sa'yo, panay ang hingi ng motorsiklo, di ba naging panload lang no? Pero pag panay ang kalabit sa'yo at lagi nagtuturo na lang ng motorsiklo na big bike na mahirap bilhin, teka, mag-isip-isip na tayo, di ba? Alas 9, tingnan ho natin ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Tingnan natin kung mainit ang ulo ng ating mga Dr. Lovers, ha? Si Tin Cayetano. Naku, ano kaya ito? Kamag-anak ba ito ni Alan Cayetano? Sana hindi. Oo. Sabi ni Tin Cayetano, nandaya man si Rose o hindi, mas concerned ako sa kung ano ang pinagkakaabalahan nila sa buhay. Sana hindi nila napapabayaan ng mga pamilya nila. Actually, Tin, busy naman sila. Busy sila sa paggawa ng bata. Di ba? Busy sa paggawa ng bata. Ang sarap gumawa ng bata pagka hirap na hirap ang buhay mo. Yung wala kang pambili ng kape. Gusto mong uminom ng kape, wala kang pambili ng kape na 3-in-1. Di ba? O ang pagkakalibangan mo na lang, gagawa kayo ng bata. Hirap na hirap ang buhay kumita na nasa kontraksyon ng inyong asawa pagkatapos pala ng mabibigat na simento tsaka graba. Pagdating ng pera sa inyo, susugal nyo. Swerte kayo, hindi ako naging asawa nyo. Nako, ito kilala ko to. Si Auntie Maldita. Maldita to. Maniwala kayo. Huwag kang lolo-lolo riyan. Papatulang ka niyan. Lalo yung mga neighbors nila. Anay neighbor. Huwag kayong lolo-loko. Huwag niyong buhusan ng poison, ng lason yung mga tanim niyan. Ang dami niyang tinatanim sa looban nila. Pagkatapos lahat ng basura ng kapitbahay doon itatapon over the bakod. Sino matutuwa sa inyo? Babay pang na itong si Auntie Maldita Ano ba yung laro nila? Baka piko lang yan, sabi ni Auntie Maldita. Kakatuwa, parang mga iyakin, parang mga bata. Auntie Maldita, ano po sila? Hindi po sila naglalaro ng piko, naglalaro ng bingo, nagkakasugalan, at nagdadayaan pa. Michelle Eusebio, bumingo na si Rose sa Pandaraya, bumingo na rin sa palagi ang pagkapanalo. Ayon, nabisto. Walang lihim na hindi nabubunyag. At si Maria Carmina, sabi niya, baka lang talaga swerte si Rose. Or, pwede nga, sabi nga, kung talagang mandaraya ka, gagawa ka ng paraan para manalo. Ito ang katotohanan. Kapag ikay talagang sagad sa buto mo ang pagiging sugarol mo, hindi yung sugarol na hindi yung sugarol na nagpupunta dyan sa, ano yung tawag dyan, mga malalaking hotel? Casino. Oo. Yung mga nagsusugal dyan sa casino, yung mga yung slot machine, no? May mga kaibigan ako, ubod na iyaman. Mas mayaman sa akin talaga, oo. Katiting lang ang buhay ko sa kanila. Nagkakasino, nag-slot machine. Ayun sa kanila, hindi nila madaya yung slot machine. Sila dinadaya nung slot machine. Di ba? Di ba? Basta sugal, may daya yan, kapatid. Basta sugal. Immoral kasi yan Basta sugal, may daya. Ngayon, kung kayo naghihirap na buhay nyo,
pambili ng kaping 3-in-1, wala kang makuha sa bulsa mong pambili ng kaping 3-in-1, pero meron kang pambingo at pansugal, ba ewan ko na sa'yo. Ewan ko sa buhay mo, di ba? Wala, nagkakaubusan na nga ng ngipin. Pagkatapos, lalapit kayo kay Corina Sanchez, hihingi kayo ng pampustiso. Uy, alam mo, Jake? Abangan niyo sa face-to-face sa harapan sa TV5. Itanong mo kay Direk Shake. Siya ang technical director namin nung isang araw. Meron kaming guest na gay. Pero may syota siya. Yung syota niya, babae. Pero tinatanong ko, sabi ko, gano'ng katagal na relasyon? 6 months daw. May nangyari na ba sa inyo? Nagbengbangan na ba? Yun na raw uso ngayon, bengbangan. Di ba? Wala raw silang bembangan. Oo. Pero, sabi nitong bading na karelasyon, sabi dun sa kanyang girlfriend, sabi niya, ilusyonada ka. Tapos humagis yung ngipin niya. Pustiso. 3 beses nalaglag yung pustiso sa saig. Sabi abangan niyan sa face-to-face, oh. Abangan niya sa face-to-face. Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5. Okay, 9:20. Si Yak Lopena, buwabati po na magandang gabi. Kasama niya at kahawak ng kamay si Riza Templadong parang kape na 3-in-1. Ganyan, kakalo siya magkaibigan na yan. Angelita Banato ng Pateros, nagbibilang po ng pinagbalata ng balot. Alan Hungko, buwabati ng Happy Blessed Friday. Roberto Ignacio, magandang gabi Kuya John, happy weekend po. Yung crush ko na si BFF ko, na si Charlene Joy de Guzman, marunong siyang magsalita ng wikang French at magtugtog ng gitara at piano, pati na kumanta. Mula sa Pasay City, Roberto Ignacio. Responde, se do play. Oh. se do play. Ubusang yakap, sulwala. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, palapit ng palapit. Engineer Mercy Santos, magkikita rin tayo. Kasama natin si Zenny Raimundo. Rain Cabayaw Alingsoring, bagong pangalan to, ha? Shout out po tayo kay Kimberly Sabili, Lilian Panaligan Buen ng Parañaque City. Auntie Maldita na ngayon ay nakatutok sa ating programa. Kumusta kay Kuti Mercado, hindi ko kayo nalilimutan. Maria Luisa Cacnio, good evening Dr. Love, I'm watching and stay safe. At sama niyo kami sa inyong prayers, ha? Si Lynn ng Brussels, Belgium na malapit na pong umuwi dito sa Pilipinas. Hello, Dr. Love, a blessed Friday po. Pag-greet naman po ang aking beloved husband bukas, June 21. Happy to my beloved Patrick Alphins Jonan Verdreng. Ano ba yan? Birthday ba na yun? June 21? Happy birthday to you. Happy birthday! I hope that our future will be like these chocolates. Baka anniversary nila. Bitter sometimes, but mostly sweet. Composed of pure and honest ingredients without any chemical and hopefully not melted untimely. God bless you, mahal. Lynn Verdreng ng Brussels, Belgium. Palagi ko, anniversary nila, wedding anniversary. Nakakatuwa naman sila. Kami po ay naka 55 na yata kami. 55th wedding anniversary last June 14. Ang aming anibersaryo mag-asawa. Sus, Ginoo. Can you imagine? 55 taong pagtsatsaga. Sana, 55 taong pagtsatsaga. Meron akong secret para hindi kayo mag-away yung mag-asawa. Oo. Sumunod lang po tayo sa sasabihin ng asawa natin. Kahit anong sabihin niya, bow na lang tayo. Maniwala ka. Walang away.
Kain ng kain ha, masarap ang ulam Kain ng natin. kain, ha? Masarap ang ulam natin. At si Garcia Vincent and Evelyn Fortunado ng Real Quezon, binabati ho natin ng magandang gabi. Oras ganap ng alas 9:31 ng gabi ngayong Viernes. I know you're looking forward to a good weekend at sana po ay maging kapakipakinabang at ma-enjoy natin ang ating weekend. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating puntunghayan ang liham kasaysayan tampok ngayong gabi buhat kay Jepoy ng Bacoor, Cavite. Good evening, Dr. Love. Hindi ko po alam kung tama ang ginagawa ko pero alam ko pong parang tamang hangarin nito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jepoy, 29 years old. Ako po ay taga Bacoor, Cavite. Sa stage pong ito ng buhay ko, inihahanda ko na po ang sarili ko para sa buhay may asawa at magkaroon ng pamilya, lalo na't 5 years na rin po akong in a relationship. May naipon naman po ako. Pero hindi pa ito sapat for the future. Kaya todo kayod pa rin po ako. Nagmula po kasi ako sa mahirap na pamilya at ayokong maranasan ng mga magiging anak ko ang naranasan ko. May stable job din naman ang fiancé ko, si Paula, at nag-iipon siya para sa future namin together. Pero sa kagustuhan kong mas lumaki pa ang savings namin, pursigido po akong magtrabaho talaga. Habang may regular job po ako, tinanggap ko ang isang online job as a virtual assistant. 4 months na rin po ako sa sideline kong ito. Pero ang problema, Dr. Love, madalas ay kulang na po ako sa tulog o pahinga dahil lagi po akong nakafocus sa full-time job ko at sa part-time job ko. 3 days din po ako nagkasakit last month dahil dito, pero gusto ko po talagang makaipon kasi kaya po pinagpapatuloy ko ang mga trabahong ito. Sabi nila, mali raw ang ginagawa ko. Pero alam ko namang ginagawa ko po ito sa tamang dahilan. Kayo po, Dr. Love, ano po ang tingin nyo na dapat kong gawin? Umaasa, Jepoy ng Bacoor, Cavite. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Jepoy ng Bacoor, Cavite. Jepoy, kami ng mga nakakatanda sa iyo ay dumaan sa ganyang mga preparasyon sa buhay. Sa edad namin ito, maraming hirap ng pinagdaanan namin para maiangat namin ang antas ng pamumuhay ng aming pamilya. Dahil pareho mo, hindi rin kami isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ano? Ang aming apelyido ay hindi pangkaraniwan lamang, hindi kagaya ng mga Araneta, ng mga Subel de Ayala, or Pangilinan. Di ba? Kaya, kapag kami tatanungin mo, ay talagang pinipilit namin na makapag-ipon para mabigyan namin ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Umalis man kami, meron kaming naipundar, meron kaming, at ito'y nakikita namin dun sa mga kaibigan namin. It's just that nilalang tayo ng Diyos ng hindi pantay-pantay. Para kang nakatingin sa mga daliri ng kamay mo, hindi pantay-pantay, may mahaba, may maigsi. It reminds me of Tita Alice Kawachi, isa sa mga mabuting kaibigan natin na pumanaw na. And just a few years back, ay bumili siya ng 2 malaking lote dyan sa mamahaling subdivision sa Laguna. Alam mo naman dyan. Bumili siya ng 2 lote para dun sa kanyang 2 anak na lalaki. Sabi ng 2 anak niya, anong gagawin ko dyan? Paano namin titira niya? Wala namang bahay. Lote lang yan.
Kaya ginawa niya, pinagpagawa niya ng tig-isang bahay. Maganda yung bahay. At ang may-ari na yung bahay, sabi ng mga anak, paano namin titiran yan? Wala namang furnitures. Di binili niya ng furnitures. Pinuno niya ng furnitures. Ganon siya magmahal. Ganyan ang mga magulang. So before she passed away, naibigay niya yung magandang regalo niya sa kanyang mga anak. Ganyan sana ang gusto ng mga magulang, lalo na tayo ng mga mahihirap, di ba? Pero, hindi lamang sa mga magagarbong bagay, sa dami ng pera, nakukuha ang kaligayahan, Jepoy. Maraming mga simpleng bagay na nagpapaligaya sa atin. Mapalaki natin ang ating mga anak na mayroong moral values, napakaligaya na natin. Pwede tayong mag-iwan ng pamamana natin ng legacy sa kanila, ang katapatan, no? At pagiging relihiyoso, may pagtitiwala sa Diyos, may pag-asa. Hindi lamang mga bagay na finansyal at material ang magpapaligaya sa atin. Maganda ang ginagawa mo. Meron kang full-time job, meron kang part-time job. Ganyan din ang ginawa ko na ako'y nasa Amerika. Dahil dalawa ang pamilya ko, isang tunay at saka hindi isang tunay, sinusuportahan ko pareho. So meron akong full-time job para doon sa tunay na pamilya ko na pinapadala ko rito. At meron din akong part-time job para doon sa hindi tunay na pamilya na pinakikisamahan ko rin. Pero kung maganda ang katawan mo, malusog ang katawan mo, okay lang yan. Kasi ginagawa naman talaga yan. At hinahangaan natin ang mga taong nagtatrabaho ng sobra dun sa oras na allotted sa kanila. Kasi may mga pangarap sila na gustong matupad. Subalit, Jepoy, pinakamahalaga para sa atin ang ating kalusugan. Aanin mo ang marami kang pera sa bangko kung ikaw naman ay magkakasakit at lahat ng pera mo ay ibibigay mo sa ospital at walang matitira sa iyo o ni maipapamana sa iyong mga anak. Ni hindi ka makabili ng television o ng air conditioning unit para sa mga anak mo dahil nagastos mo na lahat sa ospital. So balansihin natin, Jepoy, ang pangangailangan at ang kakayanan ng ating katawan. Hindi mo kinakailangang sagarin ang katawan mo para lamang maabot ang iyong mga pangarap. Mayroon pang paraan at tandaan mo, hindi lahat ng nagpapaligaya sa atin ay pera. Kung sa full-time job ay kumikita ka at kaya mo pang mag-part-time, when you say part-time, hindi ito 8 hours, maaaring 4 hours, maaaring 3 hours lamang, o pwede kang kumuha ng part-time job na sa bahay ka na lamang nagtatrabaho. Pwede mong magawa yan at maaari mong maabot ang mga pangarap mo nang hindi mo isinasaalang-alang ang iyong kalusugan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.